So ngayon po, wag na po nating patagalin. Just be ready. And praise God for another blessed Sunday from fresh from the Philippines. Yes, praise God. Church, please welcome and honor the man of God, our Tatay Bishop Mario Medina. Magandang hapon po sa lahat. Makaupo na po kayo. Sana, Virgie, nilakayan mo na. Sinusama mo kasi. Let us pray. Lord, maraming po salamat sa mensaheng bibigay mo sa amin sa hapong ito. Salamat po, Panginoong Jesus, sa Banal na Espiritu na nag-guide po sa amin at sa salitang bibigkasin mo. Wala pong mapapurihan at maluwalhati, kundi ang pangalang Jesus lamang sa aming kalagitnaan. Patuloy po aming tainga mata ay bukas sa spiritual, maintindihan po namin na gusto mo sabihin sa amin. At nais po namin, Panginoon, matuto, kahit po kami nire-rebuke mo, Panginoon, ay para po sa amin yon. Salamat po sa lahat nito. Purihin ka, maging nasa online, nakikinig, nanonood, pagpalain mo po sila. In Jesus' name we pray by faith. Amen. Ito pong tinuro ko to, kayo ng maga, tinuro ko din po ito sa Pastor Marnel. Ito po ay may halong warning, may rebuke, at mayroong promise. Pag may promise, malakas na amen. Balansehin po natin. Kasi yung puro blessing, prosperity, di masama yan. Pero tinanan po natin, tayo po ay isang iglesia. Ang iglesia po ay hindi building. Amen? Tayo po ang iglesia ng Diyos. At dahil po tayo iglesia ng Panginoon, tingnan natin saan tayo nakatayo. Paano ba tayo tinatawag dito na tinawag ng Diyos? Amen? So, tingnan po natin yung slide. Ito po yung Christ and His 7 churches. Nasa Revelation po yan. Yung pong tinatawag dito Ephesians, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, and Philadelphia. Dito po, dalawang church lang hindi ni-rebuke ni Lord. Pero yung 5, ni-rebuke po ni Lord yun. Tawag dito. So, babalansihin po natin to para makita natin dito. Makita natin ugali natin dito. Yung attitude natin dito. As a church, hindi in building. Amen? Kasi pag blessing, sumisigaw kayo eh. Tawag dito. Pag correction, mas maganda. Amen? Babalansihin nga natin eh. Tawag dito. Tingnan po natin ang next slide. What is the message of God to the 7 churches and what is meant to us today? Ano ba ibig sabihin dito sa atin ito? Sige. Yung ilaw kasi. Yun. Hindi, ito, hindi. Hindi, okay lang, sige. Next slide. To the church of Ephesus, the loveless church. Nasa Bible ho lahat ito ha, tawag dito. Paano ba ito natin di-describe? No? Tingnan natin sa this slide. To the angel, Revelation 2:1-3, of the church in Ephesus, right? This is the word of him who holds the 7 stars in his right hand and walk among the 7 golden lamps. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people. Ito po yung mga taong straight, no? Tawag dito. That you have tested those who claim to be apostles but are not and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Hindi siya napagod, hindi siya nanghina kasi gusto niya talagang yung salita ng Diyos. Next. The temple of Diana was located at Ephesus, and the activities surrounding the temple occupy a very large area for the citizen. Nasa Acts po yan, tingnan natin. About the time, Acts 19:20-25,
There arose a great disturbance about the way. A silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, wrote a little business for the craftsmen there. He called them together along with the workers, his related or trades, and said, you know, my friends, that we receive a good income from this business. May mga business man po doon, noong panahon na yun. Para dito, may mga business kayo dito, di ba? Amen. Next. People from different nations come to Ephesus to worship the great Diana. Yun ang pagkakaiba, tawag dito, no? Bagamat silos sila, maglingkod kay Lord, hindi sila napapagod, sila nang hina, pero meron silang idolatry. Next. Revelation 2:3. I know your deeds, your hard work, and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Inulit lang po yan, ano? Tawag dito. Next. The church was very serious to do good works and service to God. They are loved to work hard for Jesus. They are patient in suffering and persecution. They stood strong against the evil and not grown weary. Hindi sila nang hina, tawag dito, sa paglilingkod sa Diyos. Next. But there is one thing that God was against them. Yung rebuke. Ano yun? Revelation 2:4. Nevertheless, I have disgraced you that you have left your first love to me. Dati tayo, mainit sa Panginoon. Maraming ganyan. Nakakilala kay Lord. Tayo dito, nagbabasa ng Bible, nagpe-pray. Pero nung ma-in love, nawala na. Hindi na kay Lord na in love. Sa kapwa-tao. Nawala na yung kanyang init kay Lord. Nadala na ng sanlibutan. Tapos, kung ikaw ay babae, diligawan ng isang lalaki na pogi. Pogi. At yung lalaki na ito, unbeliever. Sa halip na madala mo, ikaw ang madadala. Ako po ba natin to? Amen. Kaya maraming tatanong, dati mainit kay Lord. Dati nagtatawag dito, nagbabasa. Nagbayo mo, nagpe-pray. Pero dumating yung tinatawag na panahon ng lamig. Sabi ni Lord, that you have left your first love to me. Amen? Amen. Baka rin nandito ka, nandiyan ka, tawag dito. Pero hindi ka nagbabasa ng Bible kahit sa bahay. Hindi ka nagpe-pray, tawag dito. Pagdating ka dito, late pa. Tapos ang dali mo pang umuwi. Tawag dito. Yung first love mo nawala na. Yung talaga mainit kay Lord, to God be the glory po ha. Dito po kayabangan to, ito po sa kalwatan ng Diyos. 40 years na po ako sa Panginoon, kami, hindi pa po ako na-late kahit kailan. Kahit sa ibang bansa, sa Pilipinas, hindi po ako na-late dyan. Kasi pinaglilingkuran ko ang Diyos, hindi tao. Amen. Amen? At ako po napakaaga pa po dumadating. Galing pa po ako ng Pilipinas. Kayo, dito lang kayo. Natindihan po ba natin ito? Amen. Pag may nakita ang Diyos sa'yo, ang Diyos nakakakita, hindi naman tayo eh. Siya yung magpapara sa atin. Amen. Next slide. What did Jesus said about love? Matthew 22:27-40. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Yun po, pwede nating mahalin yung ating sarili, pero minsan yung kapwa mo, hindi mo mamahal. Kung dumating ang panahon, halimbawa, dinala kayo ni Lord sa heaven, natatun tayo, hindi pwede sabihin yung, ano ginagawa mo dito? Ba't na ito? Hindi pwede sabihin yun. Ito na nakakaalam ng puso natin. And the second, you, on these two commandments, hang on the law and the prophets. Amen? Amen. Next. Love is the main ingredient of the Christian life. Amen. Pero minsan, nawawala po talaga yan. Ito. Meron isang kwento, magkapatid peto, ha? Magkapatid, magkasama sa ng bahay, hindi sa bahay magkasama, kundi sa lupa na kinanamana. Dito. Dahil sila pairingan, para yung tinatawag Kristiyano, tawag dito, ayaw pa namang ang bawat isa. Hindi po yung magkapatid sa Panginoon lang, magkapatid pati sila sa physical. Pero dahil maraki ere, mataas ang ere, tawag dito, nawala yung pag-ibig.
At nagkaroon ng katahimikan. Next slide. The warning. Repent. Tira naman, tao dito. So, next. Revelation 2:5. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first work. It is, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place until you repent. Alam niyo, si Lord hindi siya nagko-condemn. Tao lang nagko-condemn. Wala naman perfect sa atin. Lahat tayo may diferensya. No? Eh kung titingnan natin yung sarili natin, tao dito, no? At meron dito, alam niyo, meron tao dito, Pastor Marrel, marami silang ibang lahi na may amoy. Alam niyo yung ibig sabihin noon, alam niyo na yan, tao dito. Pero lilingapin mo yun. Kaya na, doon ako sa likod, langhap na langhap ko. Tao dito, sabi ko, Lord, hindi ka pwede magreklamo. Tao dito. Kasi lingkod ka ng Diyos, mamibintas ka. Lord, ang bago, Lord. Natural yun eh, tawag dito. No? Eh kung maselang ka, tawag dito, paano aakapin yan? Paano mo ipagpe-pray yan? Tawag dito. Kailangan meron kang compassion. Amen? Amen. Next slide, please. Acts 26:20. But declare first to those in Damascus and Jerusalem and throughout all the region of Judea and to the Gentiles that they should repent to the God, turn to God, and do works befitting repentance. Next, the promise. May rebuke, may warning, pero may promise. Amen. Amen. Yan ang gusto ko yun. Ay, malakas ng amen pag-promise eh. Next slide. Revelation 2:7. He who has an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. To him who overcomes, take note the word overcomes. I will give to eat from the tree of life which is in the midst of the paradise of God. Kaya narinig ko yung overcomer. Alam niyo, sa Kristiyano, born again, hindi po tayo marami dito patagal eh. Dapat patibayan. Amen. Kasi kung di ka matibay, susuko ka eh. Yes. Kasi marami kang madidinig. Marami kang tawag dito. Eh, sino ba gugustuhin mo kasama mo lagi may amoy? Tawag dito. Grasya lang ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tawag dito. Next slide, please. The promise of God is full restoration. Amen. Everything that was lost since the time of Adam, God will return its thousandfold to everyone who overcomes. Ang natin, mga overcomers dito. Hindi po basta tinatawag dito na born again lang. Amen? Amen. Maraming, maganda po ito pag naintindihan nyo, malalaman nyo kung saan kayo nakatayo. Amen. At anong klaseng tinatawag dito, nag-iglesia tayo. Next, the church in Smyrna. The persecuted church. Yung una, loveless. Kulang sa pag-ibig. Ito naman, napipersecute. Kapag ikay Kristiyano na hindi na-persecute, magtanong ka, baka wala ka sa Diyos. Hello? Ba't ko sinasabi ito? Lahat sa atin may nag-persecute. Hindi tayo na born again, basta na born again ka, kasi namintas din tayo. Amen. Hello? Amen. Next. Revelation 2:8. Ano na nyo? Gusto nyo, kunan na nyo, tawag dito. And to the angel of the church in Smyrna, write, this thing says the first and the last, who was dead and came to life. Next. Smyrna is the modern city located in Turkey, which is what we call Izmir today. Alam ba kung yun nasa yung Turkey? Oh. Nasa mapa ng mundo. Para di ka magkamali, nasa mapa ng mundo yun. Next. The commendation. Revelation 2:9. I know your works, tribulation and poverty, but you are rich. And I know the blasphemy of those who say they are Jews and they are not, but are a synagogue of Satan. Ano ba yung synagogue ni Satan? Iglesia ni Satanas. Tawag dito. No? Next. Church in Smyrna were all martyr for their faith. Mga martyr, talagang tapat sila. Tawag dito. Nagwi-witness sila sa gawain. They experienced tribulation because of severe persecution. God allowed every Christian faith and work to be tested. Kasi kung wala kang testing, wala kang testimony. Wala kang ikukwento. Yes. Tawag dito. Dahil ko sinasabi sa inyo, ang lingkod ng Diyos na may kwento o may kwenta. Amen. Tawag dito. Kasi yung ginawa ng Diyos sa iyo,
yung naranasan mo, yun ang testify mo. Yes. Kasi kung Amen. wala pagsubok sa buhay mo, ay wala, tawag dito. Kinakailangan lahat tayo makaranas. Amen. Kasi para Diyos maluwalhati, Amen. hindi tayo. Oh, next slide, please. 1 Peter 1:7, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, through it is tested by fire, pararaanin sa apoy ang ating pananampalataya, may be found to praise, honor, and glory and at the revelation of Jesus Christ. Yung kung ano yung pagsubok, na binigyan, yung kung gano'ng katindi, gano'ng tatapatan ng Diyos yung blessing sa'yo. Amen. Hindi ka sinubok ng Diyos Yes. para pahirapan. Amen. Sinusubok ka ng Diyos para testingin. Amen. Kung pag-aralan si Job nung araw, di ba si Job sa Bible, ayokong basahin yan. Antindi. Babasahin mo pa rin. Malulula ka na sa persecution trial sa inabot. Dahil dito, isipin mo lang, ang daming bukol. Ikaw, isang piksa lang, nagreklamo ka na. Yung mula ulo hanggang paa. Tawag dito, talampakan, may bukol. Tawag dito. At pag kinakamot, tumuntawa pa, kating-kati ka. Tawag dito. Next. The exhortation, urgent advice. Revelation 2:10, do not fear any of those things we are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some of you into prison. Ito, pagdating ng tribulation to, ha? Tawag dito. That you may be tested and you will have tribulation 10 days. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Take note, ha? Ito, pinag-usapan natin to sa Bible to, pag binasa niyo ito, para ito ng tribulation. Tayo po nasa tribulation na, hindi pa naman great. Eh nakita niyo yung, nangyayang digmaan na yan. No? Tatapatin ko kayo, kahit kung Kristiyano ka na may faith ka, makakaramdam ka rin ng takot. Bakit? Eh hindi naman kwitis yung pinapuputok eh, bombe. Yes po. Sana kung Missile. kwitis lang yun, watusi. Tawag dito. Baka tawanan mo pa. Tawag dito. Pero bomba yan, hindi basta-basta. Tawag dito. Pero yung protection ng Diyos. Amen. Yun. Thank you, Lord. Yun ang Thank sinabi you, ng Lord. Diyos, I will Hallelujah. never leave you nor forsake you. Amen. Hallelujah. Amen. Yun ang matindi kay Lord. Tawag dito. Totoo, matatakot ka. Totoo, mag-iisip ka. Ako po nung papunta dito, sabi sa akin, pupunta ka doon, may gera doon. Bago ako dumating doon, tapos na gera, tandaan niyo. Sabi sa kanila. Alam ko, kaya pinapupunta Lord, may purpose si Lord. Sabi sa kanila. Amen. Hindi ako Hallelujah. papupunta na walang purpose. Sabi sa Amen. kanila, tawag dito. So, alam ko dito, naepektuhan kayo sa trabaho. Tawag dito. Pero kanina maga, nakita ko ganito, tatlong word na nakita ko dito sa kanila. Una, increase. Amen. Yes. Okay na. Pangalawa, healing. Wow. Amen. Healing. Amen. Amen. Nakuha natin? Healing. Ano ba yung isa na? Ay, trabaho, job. Lord. Tawag dito. Amen. No. Hallelujah, VG. Sa kasalula naman kayo, wala naman kayong puhunan eh. Tawag dito. Amen. No? Receive. Ganyong kabuti ang Diyos. Thank you, Lord. Despite meron tayong, tawag dito, yung kakulangan, tawag dito. Pero may siyang oath, meron siyang sumpa kay Abraham na kailan tuparan niya sa atin. Tandaan niyo yan, tawag dito. Hindi siya nagsalita na tao, Diyos siya. Kumbaga, tinaya niya ang kanyang pagka-Diyos. Hindi ba yung mga tao? Tawag dito, tinataya niya ang kanyang reputasyon. Ito, Diyos to, tinaya niya ang reputasyon sa atin. Hallelujah. Next slide, please. John 16:33. These things I have spoken to you, that in you, in me, you may have peace. In the world, you will have tribulation. But be a good cheer. Magala ka daw. I have overcome the world. Amen. Tanda natin, overcome, pinag-usapan natin ito. Dapat overcomer tayo. Amen. Amen. Next. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. Pagka wala ka sa Panginoon, ano kayo ng kaaway eh? Torturing ka eh. But he who fears has not been made perfect in love. So, kailangan natin si Lord pa rin. Next. Amen. If we truly love and fear God, we will never fear of anything and we will never fear men. Amen. Pero, tahimik kayo. Amen. Next slide, please.
A true Christian must love Jesus like a bride who loves Jesus more than his all or her own life. Amen. We are the bride of Christ. Lahat tayo, Amen. tao dito. Kukunin ka ni Lord na without blemish, spot, or wrinkle. Ang church po, hindi itong apat na corner na ito. Ikaw mismo ang church. Amen. Amen? Next. The promise. Kung kita nyo, may rebuke, may warning, pero may promise. Amen. Ano kayong promise ni Lord sa atin? Revelation 2:10. Do not fear any of those things which are about to suffer. Indeed, the devil is about to throw some into prison, that you may be tested. Nababalitaan ba yung nangyayari sa Nigeria, sa Turkey, sa Massyria, tayo dito, na pinapatay, tayo dito. Di ba na, balitaan nyo? Oh. May isang mag-anak, ito po ay Christian. Alam ko ito nangyayari sa Syria ito eh, tayo dito. Yung mag-asawa, ang binindulo sa dalawang anak, pag dumating dito yung kaaway, yung huwag kayong kikibo, sasabihin nyo, Jesus loves you. So dumating na, pinugutan sila ng ulo. Kita ng dalawang bata yon. Namugutan ulo, papunta sa bata, sinabi ng dalawang bata, Jesus loves you. Pinugutan pa rin ang ulo. Yun ang martyr. Hello, ito kukulong lang eh. Yun, tatanggalan ka eh. Tawag dito. Sa panahon ng tribulation, meron makukulong. Merong tinatag mga martir. Noon sa Pilipinas, isang propeta nagtanong na ganito, sino rito ikaw ay handang martir na mapugutan ng ulo? Daming tumayo. O talagang, sabi ko, dami. Alam nyo, kung di ka naman para doon, kahit tumayo ka, meron talagang para doon. Amen? Meron makukulong, meron tinatag din mapupugutan ng ulo. Church, kaya sinasabi sa inyo ito, samantalahin na natin na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Amen. Makatulong tayo That's sa kapwa natin. Yes. Amen. Kasi baka hindi ka handa, hindi manlalamig ka. Tawag dito. Ako po natin. Amen. Kaya anong klaseng iglesia ka, church ka rito? Next slide. A crown of life is the very promise of God to those who will overcome. Our body may perish, but not our spirit. Ito po ang kwento ng isang propeta. Bago ka pa tagain sa ulo, bago pa dumating yung panaga, kukunin ka na ng Diyos at wala ka mararamdaman. Oh, amen. Kung bariling ka man, bago pa tumama yung bala, wala ka na, kinuha ka na ni Lord. Amen. Hindi ka makakaramdam. Iyon ang provision ni Lord sa atin. Sabi ng isang lingkod ng Panginoon, kita niyo si Stephen, binabato? Nakaramdam ba? Hindi. Hello? Amen. Isang propeta din, binalibag ng bato, ang pakiram niya, kamatis lang. Sino ba bato ng kamatis sa akin? Sabi ganun, pero bato yun. Dito. Ganun ang proteksyon ng Diyos sa atin. Amen. Dito. Natutunan natin, pag kay pinukol ng tinapay, lagyan mo ng Palaman. garapon. Garapon pala. Sa Pilipino yun. Ganun tayo eh. Sa garapon. Tayo kasi mga Pilipino, maramdamin, matampuhin. Ako po napunta ako sa iba't ibang bansa, to God be the glory. Ako po napunta ng Italy. Nag-aaway yung mga tao doon, bibiglan. Habang nag-aaway sila, naglalayo. Pagkalayo na yun, bibiglan, walang nagsusuntukan. Sa atin, naghahasapan. Tapos lahi-lahi pa. Sobra, sabi ko. Pero nakita mo na nagkakasakit sa kanila. At tatandaan nila, pero malusog sila. Sa atin, tinatawag dito, 40 pa lang. Tinatawag dito, may sakit na. Kasi bitterness, resentment, anger. Lahat kinukuha. Tawag dito. So, He wore the crown of thorns for us to have the crown of life. Kinuha ni Lord yung crown of thorns para tayo magkaroon ng crown of life. Amen. Then, next slide please. To the church of Pergamos, the compromising church. Ayan. Maraming compromising na tinatawag dito na maging mga businessman, businesswoman. Pagdating sa BIR, maraming kilala dyan. Alam niyo bakit? Nasa body of Christ po ako sa Pilipinas eh. Tingnan natin ito. Revelation 2:12, and to the angel of the church in Pergamos write, these things say he who has the sharp two-edged sword. Next. The commendation. I know your works.
and where you dwell, where Satan's throne is. And you hold fast to my name, and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was faithful, martyr who was killed among you, where Satan dwelt. Next. Religion was a big business in Pergamos, where Satan had set as a regional headquarters. The people of Pergamos church continued their service for Jesus, even if in the city was already taken over by idolatry. No? Kami po, na-invite kami sa isang gawain sa Mindanao. Tumawag po sa akin at sabi, in-invite po tayo sa Mindanao. Hindi ko sabihin lugat, malalaman nyo. Bakit? Kasi mayaman to, Chinese. Hindi man yung kilala dito. Malaking kanilang tinatawag dito ang business. Sila ang pinakamayaman doon sa lugar na yon. Tawag dito. O ba't tayo kinukubida? Baka rin ma-discern natin. Ano yon? Kasi ninanakawan doon yung kumpanya nila. Baka makadiscern natin kung tayo pupunta doon. Ay, pag mo natin kay Lord, wala akong nakuha kay Lord. Sabi gano'n. Sayang. May ticket na tayo, may hotel na. Wala nga ako nakukuha. Pupunta ako doon. Sabi gano'n. Nag-pray ko kay Lord. Sabi ko, Lord, kung pupunta ba kami o hindi? Nakuha ko, hindi. Tinawagan ko ngayon yung secretary na nag-invite sa amin. Bakit ba kami pinapupunta talaga niyan? Kasi nananakawan sila Tawag dito ganun po ba? Ngayon, tawag dito, Bishop, meron na po kayong ticket, meron na po kayong hotel. Pag nasagot nyo ang tanong ko, pupunta ho ako dyan. Pero pag di nyo ang tanong, nasagot niyo ako pupunta dyan. Ano ba tanong mo? Dahil ikaw ang gumagawa ng libro nila. Nagbabayad ho ba ng tama sa BIR yan? Ako matagal sumagot. Ang tanong ko po, kung nagbabayad sa BIR, ano yung sagot sa akin? Bisa pag 10 million, 3 million lang. Ang ibig sabihin, napupunta lang sa tao, hindi sa gobyerno. Naglalagay. Ngayon, papupuntahin nyo kami dyan. Baka magalit ho sa akin yan. Pag sinabi ko yung ginagawa niya, mabuti pa ho, hindi na kayo papuntahin. Dito. Sabihin nyo, ganito, Ma'am, pwede ho bang ayusin na natin yung BIR? Nakukumbik na po ako rin. Sabihin nyo yan. Baka tanggalin ako. Ba't ka tatanggalin ko? Tama sasabihin mo. Ba't ka natatakot? Compromise ka din. Sabi ko, ikaw pa yung susi ng gumagawa. Sabi ko sa kanya, binaba ko ng telepono, tumawag uli. Bishop, sinasabi ko na yung pinapasabi mo. Nagalit ba? Hindi po. Kaya lang, hindi ko nagalit sa akin, pero nagtampo sa inyo. O bakit? Para kami sinampal. Pero insulto kami. Ganon, kasi may pera. Doon sa compound niya, nagpagawa siya ng church. Naglagay sila doon ng pastor. Pero hindi naman umaattend doon. Sa iba umaattend. But ginawa yung tao-tao niya dalawang pastor. Kasi yung dalawang pastor, nakatingin sa pera. At nalaman ko ang mga pastor naka-payroll sa kanya. Yun lang, tawag dito. Paano siya re-rebukin? Paano siya sasabihin? Alam mo magsasabi, sa kanya compromise siya. Bakit? Nakikinabang sila. Amen? Ngayon, kung ikay gamitin ng Panginoon, tawag dito, no, hindi ko sabihin, meron kang tabak. Tawag dito. Kailangan sabihin mo lang, tawag dito, na maayos. Tawag dito. So, Kristiyano, tawag dito, mayaman, tawag dito, pero compromise. Hello? Sino ito nakakaalam nung araw na mayroong anito sa Pilipinas? Galing kayo doon ano? Huli kayo. Hindi, kasi po, ako po ay naging consultant do. Mayaman Chinese na yan. Meron isang alagang 30 pastor, lahat naka-payroll din yun. Ngayon, sabi na sa akin, tawag dito, bibigyan ka rin namin, payroll ka namin. Hindi po, bubosalan nyo ako. Hindi ko masasabi, pinasasabi ng Lord sa inyo. Hindi ako pupunta sa pera nyo.
Ngayon, tinanong na ako, kung ikaw may anito, gagawin, sasara ko yan. Dali mo naman sabihin, yung sinisiraan yung buhay, paano kaya harap sa Diyos? Ano nyo kung magkano kita ng isang anito? 6 million a month. Kung may 10 anito yon, magkano yon? Magaling kayo sa mathematics, magkano? Ha? Kita nyo, ganun kalaki. Kaya sabi ko, sinisiraan yung buhay, paano kaya harap sa Diyos? Hindi ko sinabi ngayon, mag-pray kayo. Tawag dito. Punta ko, sumalis na ako nung pumunta ako ng Canada. Pagbalik ko, unti-unti na nasara na. Ngayon, nakapagsasalita ako sa kanya. Tawag dito. Kasi wala magsasalita. Tawag dito. Bakit? Bubuksanan ka ng pera eh. Tawag dito. Eh, pag diyan ka nakatingin, hindi ka na magagamit ng Diyos. Ano? Kaya ang trabaho natin, tinatawag dito, hindi lang mag-warning, mag-rebuke, pero may promise. Amen. Amen. Next. The rebuke. The church of Pergamos embraced the doctrine of Balaam. Sino si Balaam? Nakatingin sa ganito pag pinag-aaral si Balaam. Sabi ni Lord, tawag dito, huwag mo ikakars si Israel. Tawag dito. Ano sabi ni Barak? Ikas mo. Tawag dito. Bakit? Pera. Tawag dito. Kaya kung titingin ka sa pera, ako po, sa kalwatan ng Panginoon, marami po akong kilalang mga businessman sa Pilipinas. Katunayan nga po, magtuturo kami sa 29 sa mga business fellowship sa Pilipinas na puro businessman to. Tawag dito. Humihingi lang ng direksyon. Gagawin ka buho ng kristal. Kaya babalik ko ako sa 25, babalik ko ako sa Pilipinas. Tawag dito. Para doon sa tabi ng Araneta to, Nobitel. Nobitel na tawag dito. So, ano nyo kung magkano yung registration? 6,000. Isa kasi, para businessman yan, tawag dito. Pero sabi niya ganito, pwede ba magturo kayo ng signs and wonders and miracles? Tapos binigyan lang kami ng medyo oras. Tuturo ko niya, pamagit pala ho yan, sabi ko. Kaya sabi ko, di ba niya pwedeng baguhin yung programa? Nakaprograma kayo, sabi kayo. Tawag dito. Next slide, please. Revelation 2:14. But I have few things against you because you have dared those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed to idols and to commit sexually immorality. Si Balaam kasi tinatawag dito nung yung asno na ayaw nang dumaan doon sa may anak na angel, mabuti pa yung asno nakakita. Yung Balaam di makakita kasi nabulag na ng financial eh. Tawag dito. Marami pong ganyan. Ako, tinuturuan ko po yung mga pastor sa Pilipinas. Kung kayo na-invite sa ibang church, huwag kayo magbibigay ng figure. Kasi hindi na kayo magagamit ng Diyos. Meron ko sinarin na, pagpunta ko dyan, ganito bibigay mo sa akin, ganito ganun. Wala na. Hindi ka pa nagagamit, lubog ka na. Kasi hinaharap ng Lord, di ka naglilingkod dahil sa pera. Naglilingkod ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Amen. Katulad yung mga, sinasabi ko sa inyo, na may mga amoy na yan, tawag dito. Mamahalin mo sila. Kaya po may nagpapreho sa amin. May cancer. Dilaw na siya, pati mata. Dilaw na, tawag dito. Tawag dito. Pero hindi mo pwedeng kasi may compassion ka eh. Hello, hindi sabihin, ay, ano yan eh. Hindi abot yan eh. Hindi ganun. Si Lord, mahal niya ang lahat ng tao. Amen. Amen. Next. Number 31, 15, 16. And Moses said to them, have you kept all the women alive? Look, these women caused the children of Israel through the counsel of Balaam to trespass against the Lord in the Indian of Peor. And there was a plague among the congregation of the Lord. Hanggang nagre-rebelde na sila. Tawag dito. Next. The church of Pergamos joined together with the unbelievers. Nakikihalo, tawag dito, sa mga unbeliever. Nakikipamatok sa hindi mananampalataya, tawag dito. Meron po isang kwento, tawag dito. Kasi ito pastor to pastor, tawag dito. Ito pastor nito, tawag dito, professional to. Pag naaya doon sa naman, natutuwa sila, karaoke pa, ito. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, hindi mo makita. Ang daming alibay. Tawag dito. Kaya sabi ko, huwag ka magagalit sa akin, ha? Ang sabi ng Bible sa Luke 14:26, o 26 pa ba ito yun eh.
Ang hindi nag-iiwan ng magulang, ng asawa, ng anak, ng lupa, o tinatawag dito kamag-anak, hindi ka lugod-lugod sa akin. Iwanan mo ba yun? Hindi. Yung ginagawa nila hindi tama. Ang hindi sasamahan. Tawag dito. Ikaw na believer. Ikaw na nakakilala sa Panginoon. Na hindi mo madala, tawag dito, ibigay mo sa kilod, para doon gumawa doon. Hindi po kung sasamahan mo. Tawag dito. Bakit? Makikipamato ka. Next, tinan mo. 2 Corinthians 6:14-17. Do not be equally yoked together with unbelievers. For what a fellowship has righteousness with lawlessness. Pag sinabing lawlessness, sabi ng 1 John 3:4, lawlessness is a sin. Ibig sabihin, ayaw mong pasakop doon sa authority nilagay ni Lord sa iyo. Sino yon? Si Adan. Si Adan dati nasa ilalim ng covering ng God the Father. Nung natokso, kayo na sila nagpa-cover, kay Satan na. Yun ang lawlessness. Hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong pasakop doon sa leader na tinalaga ni Lord sa iyo. Yun ang bigyan ng halimbawa. Yung pastor, tinawag ni Lord yan. Kaya hindi nag-aaral yan, hindi nakatapos yan. Inono yung calling na yan. Pagtapos sa nagpipreach yung pastor nito, natutulog ka. Hello? Nagsasalita yung pastor, nakikipagkwentuhan ka. Wala kang pag-honor. Yung pastor nga, inono ng Diyos eh. Ikaw pa tinatawag dito, hindi may honor yung pastor. At sabi mo, nako, alam mo, ano yan, dito pupunta, bimintas ka pa. Mali yun. Alam nyo, kahit sino lagay ni Lord na pastor, i-honor mo. Kasi kung di mo, ikaw ang alisin ng Diyos. Amen. Hindi rin pwede yung pastor, may vision ka iba. Dapat yung vision ng pastor, susundan mo lang yun. Tawag dito. Hindi sabi, may vision din ako eh. Ambition yun, di vision yun. Yun ang problema. Tawag dito. Ambition. Yun. Tawag dito. Tingnan mo sabi dito, for what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness, and what accord has Christ with Belial, or what part has believer with unbeliever? Halimbawa, babae at lalaki. Tawag dito, yung babae, Christian. Na in love siya, hindi is Christian. Tapos magka-holding hands sila. Tawag dito, unbeliever at saka believer. Christian at saka Satanas. Pwede ba naka-holding hands si Satanas kay Jesus? Makita mo, tawag dito, kasi in love lang. Maraming ganyan. Tawag dito, pag-ibig na makapangyarihan. Pag pumasok sa puso nila naman, hahamakin pati Diyos. Hindi lang magulang, pati Diyos. Bakit? Sabi, do not equal yoke. Pero bakit nakikipag in love. Bulag. Baliw. Alam niyo ba ang baliw? Born again, living in worship. Nabubuhay ka sa pagsamba sa Diyos. Amen. Hello? Amen. Yun ang born again. Yun ang baliw. B-A-L-A-I-W. Born again, living in worship. Nabubuhay ka sa pagsamba sa Diyos. Amen. Yun. Next slide, please. And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. And as God said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out among them. And be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean. I will receive you. Sasabihin nyo, mahirap pa naman born again. Hindi. Pag ginusto mo lang. Kasi choice mo yan. Pinili mo na si Lord, Amen. pero may lalapit pa uli. Tawag dito, no? Aakiting ka. Tawag dito. Kaya marami na scam eh. Alam nyo kung bakit? Greedy. Hindi pa pwedeng generous ka, at the same time, greedy ka rin. Pero mapagbigay ka, pero maramot ka. Hindi pwede yun. Pag mapagbigay ka, maramot ka na. Tawag dito. Pero walang pinagpalang maramot. Tandaan nyo, tawag dito. Yan yun, narinig yung ba nag-testify kanina na si Lord hindi maunahan? BG, si Lord talaga may apelido. Jesus, di maunahan. Next slide, please. The warning. Revelation 2:16. Repent or else I will come to you quickly. I will fight against them with the sword of my mouth. Next. Who are them? In this verse, they are those who embrace the doctrine of Balaam. Ulitin ko po, kung lingkod tayo ng Panginoon, maglingkod lang. Huwag kang titingin sa ano bibigay. Ako po, bilang pastor sa kalwatan ng Panginoon, nalibot ko po ang Pilipinas.
Kung saan ako pupunta dyan. Ano yung binibigay sa akin dyan? Saging lang. Saging na latundan. Naturasan ko po yan doon sa Tugigaraw. Sa Tabuk. Dahil mula sa Tabuk hanggang Cubao, 12 oras po yun. Binigyan ako ng saging na 5 piling na hilaw. Pagdating sa Cubao, hinog na. Sa layo. Ganon, tawag dito. Hello, sa Bicol. Ano, tawag dito? Upo. Tawag dito, sitaw. Tawag dito. No. 9 hours. Hindi ka pupunta doon dahil sa pera. Kami po may team ng Fire and Glory. Na-invite kami sa Bicol. Aeroplano kami, hotel kami. Sabi ng mga tao, na-bless tayo, pinagpala tayo, mga lingkod ng Diyos na ito, bless natin sila. Kaya, kamo na sila. Alam niyo kung magkano binigay sa amin? 2,000. Bless na yun, ha? 2,000. Sabi ni Pastor Nakit, ano gawin? Bili tayo ng pili, hati-hati tayo. Yun lang. Masaya na kami doon. Tawag dito. Hindi ka kasi alam mo, ibang paraan ang Diyos pag gumawa. Hindi ka nakatingin dyan. Tawag dito. Kaya huwag mag-aasa na, naku, pag nagpastor ako, malaki kikitain ko. Patay ka. Hindi ka pa ginagamit, lubog ka na. Tawag dito. Kaya mo si Lord mo para sa iyo. Tawag dito. Hindi mo hingin, alam ng Diyos yan. Amen. Amen. Next. The promise. Ayan. Revelation 2:17. He who has an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. To him who overcomes, take note the word overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and will give him a stone, and a stone, a new name written which no one knows except he who receive it. Sino yun? Tingnan natin. This is a promise of God to those who will overcome. He is going to give the hidden manna, fresh from the throne of God. It is the revelation from Jesus. Amen. Makinig kayo mabuti, ha? Sabi ng Deuteronomy 29:20, ang mga lihim na bagay sa Diyos ang reveal sa atin. Makinig mabuti ito, ha? Kung kayo mayroong intimacy kay Lord, malalim intimacy kay Lord, pati yung lihim na hindi mo alam na sila sasabihin sa iyo. Amen. Hello? Bakit? Kaibigan tayo ng Diyos. Tawag dito. Ano sabi ng Bible doon sa Genesis 18:16? Can I hide to Abraham yung gagawin ko sa Sodom and Gomorrah? Dahil kaibigan niya si Abraham, kailangan sabihin niya, bakit magpapaalam ang Diyos kay Abraham? Sino ba si Abraham? O isipin mo yan, ha? Tawag dito. Kasi tinalaga si Abraham doon. Tawag dito. Ganon ang Diyos. Ginagalang niya ang kanyang mga lingkod. Tawag dito. Amen. Hindi niyo mabuti ito, ha? Tawag dito. Kapag ang pastor nagsalita sa inyo, pakinggan niyo. Hello? Amen. Kasi may ibig sabihin yun para sa inyo. Amen. Tawag dito. Tandaan niyo, tawag dito. Kasi iba, may mga desisyon kayo hindi sinasabi. Pakita sa pinapahamak, para kayo magsisisi. Para gusto niyo, ako po, bago umalis ng lagi ako nagtatanong kay Lord. Shall I go, Lord? Shall I go to Dubai? Hindi ako basta pupunta dito. At hindi po lahat pinupuntahan ko. Nagtatanong ako sa Diyos. Hello? At may confirmation po ito. Tandaan nyo. Amen. Pupunta ka na mag-isa. Naturoan na po ako ni Lord dyan na dadala na ako sa embassy. Noong una, pamasa ako. Tawag dito. Nung gusto ko lang, hindi ako nagpaalam sa Lord. Pagkakita pala sa akin ng immigration, denied na ako, hindi pa kinakausap. Bakit? Lord, sorry po. Kamali po ako. Ganon. Nagbayad ka, nalugi ka. Ngayon, nung turuan ako ng Panginoon, to God be the glory. Ito ang sabi ng Lord, tag dito, huwag kang gagawa na unahan mo ako. Tag dito. Hindi ako makakagawa sa iyo pag inunahan mo ako. Amen? Next slide, please. A white stone with your name engraved. It is stand for those who are in the sight of God. It is your prophetic name on which how God will call you. Abraham to Abraham, which means father of many nations. Jacob to Israel, which means the chosen one. Kung binigyan ka ng prophetic name, matindi, may ibig sabihin yun. Hindi basta binigyan ka ng prophetic name. Tandaan yan. Amen? Amen. At pag binigyan ng prophetic name, i-confirm ni Lord yun. Next. The church of Thyatira, the corrupted church. Naku, may corrupt pala. Tawag dito. Next. And to the angel of the church in
Thyatira write, these things say the Son of God, who has eyes like a flame of fire, and his feet like fine brass. Next. The main mystery in the Thyatira was clothed in hide and dyed. Their specialty was a cloth dyed in beautiful red and purple shade. Yung trabaho nila, yung mga dried na mga damit, tawag dito. Next, Acts 16, 14, 15. And now a certain woman named Lydia has heard us. She was a seller of purple from city Thyatira who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. And when she and her household were baptized, she began saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay. So he persuaded us. Next, the commendation. Revelation 2:19. I know your works, love, service, faith, your patience, and as for you, work. The last are more than the first. Kaya di may kasabihan sa Bible na meron maunang mahuli at meron huling mauna. Tawag dito. Pwede matagal ka na dito, pero hindi ka nagagamit. Kasi may 5 klase ng church, member sa church. Paalala ko lang sa inyo ito. Una, member. Nandiyan, member. Yung member na yan, wala sa ministry. Pwede 2 taong ka na dyan, wala ka ministry. Bakit? Nakakita ka ng permanent address. Bakit? Linggo-linggo nandiyan ka, pero wala kang ministry. Pangalawa, believers. Believers, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig sa pastor, pero hindi ka naniwala sa tithing. Believer ka, pero hindi ka nagtitithes. Hello? Nagbibigay ka lang ng, para kayong Katoliko, kinakapa mo pa yung may kanto. Tag dito. Baka, sinasalat mo pa. Tag dito. Totoo to, tag dito. Ako po, nung na-born again ako, unang nadinig ko ang tithes sa akin. Yon. Hindi ko naintindihan yon. Pangalawa, kaya mo bang isuko yung anak sa tindahan mo? Kasi malaki po yung tindahan namin talagang anak, ang dami. Hindi namin kaya isuko yung kung wala revelation kay Lord. Ulitin ko, maraming ko nagko-question ngayon na ang tithes sa Old Testament, sa ano lang yan, tawag dito, pakinigay mabuti. Si Abraham, wala pong law. Bakit siya nabigyan ng tithes kay Melchizedek? Revelation. Kung wala kang revelation kay Lord, talo ka. Tawag dito. Bakit? Sa New Testament, ano bibigay? Bahay, lupa, kabuhayan. Kaya mo ba yun? 10% lang hiningi siya, di ba bibigay ng lupa? Oh, maging practical tayo, mga kapatid, tawag dito. Ako po, sa kalooban ng Panginoon, mula noon, tinupad namin yun. Hindi obligasyon, kundi tribute to the King. Dahil ba mo, Diyos, hello, hindi ka sa pera nakatingin. Tawag dito. Pagpapalain ka ng Panginoon. Amen. Next. The church in Thyatira were faithful to God even while many of their leaders were compromised. They still love Jesus and each other. Ano sila? Faithful pero compromise. Pag binasa niyo yung Galatia, doon sa chapter 1, mababasa niyo doon, si Peter nakasalimuha sa mga Gentiles. Kumakain siya. Nung makita siya ng disciple, humiwalay siya. Sabi niya, bakit ka nakisalamuha sa mga Gentil? Tao dito. No? Nung walang nakakakita, okay. Nung may nakita, maray. Minsan ganyan tayo. Hello? Kaibigan ko naman yun eh. Kasi anong tawag dito eh. Hindi man ako umiinom eh. Tawag dito eh. Lang ako, kwentuhan. Huwag kang uupo sa upo na manilibak. Huwag kang tatayo sa daan ng makasalanan. At huwag kang tinatawag sasama sa daan ng masama. Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Kung di ang kayong kasiyahan, para kang puro na sa sipig ng tubig ng buhay, kahit tagtuyot, ikaw ay magbubunga. Amen? Salamat sa tatlong nag-amen. Next slide, please. The rebuke. Revelation 2:20. Basa. Namimihasa kayo eh. Nevertheless, I have a few things against you, because you allowed that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, to teach and seduce my servants
to commit sexual immorality, and eat things sacrificed to idols. Ang Jezebel spirit, hindi po ito sa babae lang, pwede sa lalaki. Ito po ay commanding, ito po ay manipulating. Nagagamit yan sa prophecy, hindi nyo alam. Bibigyan ka ng halimbawa, tawag dito. Lalaki sa babae, pinapasay babae, sabi ni Lord, ako daw mapapakasawa mo. That is manipulating. Dapat nakadilig din yung babae, tawag dito. No. Paano may merchandising? O kaya manipulating. Sabi ni Lord, ikaw rin magpapautang sa akin. Yan. Totoo ito. Paano merchandising? Pinaprophesy mo yung lalaki o babae. Dahil may pera, maganda, may kabuhayan, nagpapaano ka na, kahit na tinatawag dito, parang pa-impress ka. Nag-merchandise mo yung gifts. Hindi ka papagpapala ng Panginoon. Tawag dito. Hindi po binibenta ang prophecy. Tawag dito. Tumbukan lang yan. Kung ano sinabi Lord, tapos na. Next. In Thyatira, occult prophetess and practices was given a liberty to operate within the church and receive many of the people. May nagtanong sa akin, ano ba yung kulto? Sino ba ang kulto? Kulto. Jehovah, kulto yan. Bakit kulto? Tawag dito. No? Si Jesus lang naman sa kanila eh. Tawag dito. Mormons, kulto yan. Tawag dito. Pero hindi ko sila kinukondemn. Sinasabi ko lang, bakit? Ang Mormons po, ay meron silang revelation si Joseph Smith na na-encounter niya yung angel murmurism na pinagtayo siya ng, tinatawag dito, doon po sa kanilang doktrina, si Jesus at saka si Satan ay magkapatid. Kapag pag-aralan nyo yan, sino pa yung iglesia ni Manalo? Sino ba sinusunod yan? Tao. Ba't ko sinasabi ito? Kasi pwede tayo madaya pag di tayo nagbabasa ng Bible. Hello? Amen. Dodoktrinahan ka. Tawag dito. Pag hindi nyo naintindihan, sabi mo, born again ka na, nahata ka pa. Tawag dito. Bakit? Wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya importante nagbabasa ng Bible. Amen. Amen. Tawag dito. Hindi po holy ang cellphone. Huwag ka magagalit sa akin na. Bakit? Ang dami nyo mapanood dyan eh. Ito ang holy. Amen. Hello? Dadating ang araw, kung wala ng kuryente, wala kang mababasa sa cellphone. Ito, kahit walang kuryente, may kandila naman. Pwede ka pa magbasa. Amen. At dito, may revelation dito. Amen. Tandaan nyo ito, may revelation dito. Kasi, marami kasi tinatanong, paano ba revelation para makakuha, para maintindihan? Tao dito. Kasi, marami ditong makuha kang blessing. Amen. Next slide, please. The spirit of Jezebel is a seducing spirit who controls, manipulate, corrupts, and deceive the people for them to commit immoral practices. This is a spirit also intent to kill man, woman of God. Alam na natin si Jezebel, halos patayin si Elijah. Tawag dito. Pinatay niya sinabot. No? Bakit? Yung controlling, manipulating, tawag dito, and commanding. Hindi lang po ito sa babae, pwede sa lalaki. Tawag dito, nagko-control ka. Tawag dito. Bakit marami tinatawag ditong babae, butter wife? Ginugulpi na. Hindi pa niya mahiwalayan. Bakit? Cleave. Nakadikit. Soul ties ang tawag dyan. Ang soul ties po, hindi lang po sa tao, maging sa hayop, sa place. Tawag dito. Hindi natin alam, nasa soul ties. Nakadikit ka na, nakakilip ka na. Yung kaluluwa mo, nakakano doon. That is ungodly soul ties. Ano godly soul ties? Jonathan David. Naomi Ruth. Tawag dito. Di ba? Yung tinatawag dito. Pagka tinatawag dito, ungodly. Hindi nakalulugod sa Diyos yun. Tawag dito. Yung bang, hindi makalimutan yung praise na yun, pupunta ka lagi doon. Hindi mo lang na ano ka na doon. Nasosoltize ka na doon. Ka sa babae at lalaki. Tawag dito. Kaya kahit na tinatawag dito, ginugulpi na. Mahal ko pa rin. Tawag dito. Wow daw. Klebion. Tawag dito. Next. 1 Kings 21, 14, 15. Then they say to Jezebel, saying, Naboth has been stoned and is dead. Or, pumapatay yan. Tawag dito. And it came to pass, when Jezebel heard that Naboth had been stoned and was dead, that Jezebel said to Ahab, Arise, take possession of the vineyard of Naboth the Jezreelite,
That's just right, which he refused to give you for money. For Naboth is not alive, but dead. Dahil sa pagkamkam, dahil sa kagusto makakuha, pumapatay. Lalo yung inggit, pumapatay yan. Dito. Meron isang pastor tumawag sa akin. Bishop, ako po na-invite sa bandang Mindanao. O, di, puntahan mo. Sabi ko, na-invite ka pala eh. Kaya lang, siniraan ako. Paano ko siniraan? Yung pong pastor, nakasama ko sa Body of Christ, tinawagan niya yung pupuntahan ko. Bakit mo kinukumbida yan? Napopro sa prophetic yan. Hindi mo alam na mga ano yan, maling tinuturo niyan. Dapat ako kinumbida mo. Wow na naman. Bakit? Inggit. Pumapatay yung inggit. Hindi mo siya sinaksak. Hindi mo siya tinampal. Nainggit ka lang. Pumapatay ang inggit. Sabi ko sa kanya, sabihin mong alam mo para alam niya na alam mo niya. Dito. Huwag mo sabihin, pinapatawag dito sa ginawa mo niyan. Dito. Pero huwag mo na ulitin yan. Kasi magkasama kayo sa body. Dito. Hindi nawawala yan. Ito pa, paalala ito. Yung pong pastor, hindi po yan dahil nakasama mo sa trabaho at naging pastor, body-body tingin mo. Ibig sabihin, kaibigan ko lang dati, kasama lang sa trabaho yan eh. I-respect mo, i-honor mo. Kasi kung ano sinasabi niyan, ako niniwala galing sa Diyos yun. Amen. Amen? Kasi pagka napahama ka, lang kasalanan yung pastor. Dito. Ito po sa kaluwalhatian ng Diyos to. Ako po yung naging chairman ng mga bishop sa Pilipinas na hindi rin ako dapat maging chairman. Dahil wala akong alam. Kasama ko mga doktor, mga tinatawag dito, may aral, may mga eskwelahan. Sabi ng chairman namin, alam niyo kung bakit ito sinabi sa akin ng Diyos? Ito pag umaalis, nagpapaalam sa amin. Alam namin saan siya pupunta. Pag dumadating, nagre-report sa amin. Meron siyang pag-honor. Kayo, di ko alam saan ka nagpupunta. Di ko alam kung saan ka nakarating. Yung pala yun, tinitingnan ng Diyos. Yung ating pag-honor sa ating mga lingkod ng Diyos. Isang araw, itatayo ka ng Diyos, tataas ka ng Panginoon. Hindi ka manuniting buntot, ulo ka. Amen. Amen. Ito po sa kaluwalhatian, tagod the glory pa rin. Ang parang glory po, pag pinagal, lahat may aral yan. Lahat, ito. Mga nag-iinglisan yan. Nung dinala ko dito sila nung araw, paano mo napaniwala yung nag-i-English? Ikaw hindi ka nag-i-English. Hindi kailangan ng English. Kailangan may anointing. Amen. Sabi ko, siguro sumunod yan dahil naaawa sa akin. Pero alam nyo, ito ang sikreto hindi nyo alam. Bago po natin yung Fire and Glory, ng 2006. 2 buwan akong kinakausap ng Lord, galing ako ng Korea. Magtayo ka ng team. Bakit po? Dadaling ko yan sa abroad, sa Body of Christ dito. Sabi ko, Lord, ayoko po kasi di ako nag-i-English. Sabi ko na ito sa Lord doon. Kaya dito. 2 buwan ako kinakausap Lord sa panaginip, sa revelation, hindi ko nintindi. Hanggang dumating si Pastor Akit na wala nang tumatayo sa Body of Christ, sila ng prophetic, tutulungan kita, remnants ka, ganyan, so and so. Tawag dito. Sabi ko, Lord, papagila po ko sa isang kondisyon. Paano mo kukondisyonan na Diyos yan? Relation pa rin. Kung meron ka relation kay Lord, tandaan mo ha, dito. Lord, tatayo ko po yung team sa isang kondisyon. Bigyan mo ako ng marurunong na nag-iinglisan. Kapag nag-meeting kami, ako lang mag-approve. O yun. Lahat yun nag-i-English. Tawag dito. Kaya sabi ko sa kanila, your English is good. Hindi kasama yun. Kayo, masyado kayo nangunguni. Next. Ito, to God be the glory to. Sabi ko sana, paano nag-submit siya yung mga yan? Tawag dito. Si Lord lang yun. Sabi, pinanghawakan ko yung salita ng Diyos, makinig kayo mabuti, lalo kayo mga bago. Importante, lalo kayo bago sa Panginoon. Ang lagi pinababasa kay Lord, Deuteronomy 28. Lord, baliktad, Lord. Ganon. Sa mga Hudyulanto, Lord, wait. Doon ko naintindihan yung, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Amen. Kaya pala sinasabi ng Lord, kasi may appointed time. Pero yung sinasabi niya, ginawa niya sa akin, in and out. Nasa Pilipinas ka, na dito ka, pagpaparay ka ng Diyos. At hindi ka buntot, ulo ka. Amen. Leader ka. Hallelujah. To God be the glory. Amen.
Ilan yun? Tawag dito, hindi ka manghuhutang, ikaw magbibigay. Amen. Pag naintindihan natin to, ulitin ko ha, babasahin mo yung Bible, parang nainip ka. Ito kaya ito? Bago ako noon, tawag dito. Ginawa ng Diyos. Amen. Tingnan mo na. Thank you. Next slide. The church of Thyatira also mentioned God-loving saints like Peter Waldo, John Wycliffe, and John Huss. They refused to depart from their true faith in Jesus. Nabasa ko po ang testimony ni John Huss. Si John Huss po ay priest. Ito po ay sinunog ng buhay. Nilagay ito sa nilagay ng tinatawag dito ng mga yung kahoy. Tapos siniliban. Pero yung kanyang panampalataya pag binasa niyo yung Passions of Heroes, meron ba kayo alam na libro ng Passions of Heroes? Kung paano yung mga disciple pinatay? Ang hindi lang po dyan namatay, na nabuhay ay si John the Beloved, na niligay sa kumukulong langis. Nung inahon, normal. Pero si Isaiah, tawag dito, nilagay sa puno yan. Tapos nilagari yung puno na yon. Ang persecution po ng panahon na yan, tawag dito, kung ikaw ay mag-asawa, meron kang anak, pamimiliin ka. Christ or crisis. Pag pinili mo si Christ, yung anak mo, susundutin ng stick ng barbecue. At nagkaroon ng katahimikan nun eh. Hello? Ako po napunta ng Cambodia. Nakuha ang istorya doon. Si Pol Pot. Ayaw niya ng tao nakasalamin. Kasi sa tingin niya, marunong yun. Ayaw niya na may marunong sa kanya. Pinapatay ang bata doon sa pamagitan ng yahagis, pabayureta, o kaya papalo sa punong niyog. Gano'n ang kalupit, tawag dito. Yung mga foreigner na nakasalamin, pinagpapatay yun. Buti lang, dumating ako doon, patay na siya. Kung hindi, nakasalamin ako eh. Baka makita ako eh. Dito. Hindi, totoo ito. Tawag dito. Doon, di ba sa Pilipinas, meron tinatawag doon sa circle, parang ano yan, doon yung mga bungo. Nabuo sa bungo yun. Pero mga bata, 30, 40, 50, lahat ng bungo nandun. Akala mga pa, bungo. Halupit, sabi ko. Tawag dito. Mabuti na lang, wala na siya. Nang pumunta ako doon. Masaya kayo, ha? Next slide, please. The promise. Revelation 2:26. And he overcomes na naman and keeps my words until the end. To him I will give power over the nation. He shall rule them with a rod of iron. They shall be dust, and thee into the pieces like potter vessel, as I also receive from my Father, and I give to him the morning star. He who has an ear, let him hear the Spirit say to the churches. Yun ang maganda kay Lord. Next. The promise of God to those who will overcome is that it is necessarily mean to have a high position on this earth. Rather, it is a ranking position in heavenly places. It speaks of spiritual power and authority to dominate the spiritual arena and bring a greater impact in the natural realm. May promise, may rebuke, may warning, pero may promise. Bisa gusto lang natin promise. I-rebuke, ayaw natin. Next. Matthew 28:18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Diba? Tapos sa Mark yan, dito, and the sign will follow those who believe in my name. Ayan. Next. To the church of Sardis, the dead church. Naku, may church parang patay. Hello? Pwede ka na dito, pero wala kang tinatawag dito nararamdaman, wala kang naranasan. Yun ang patay na church. Next. Revelation 3:1. And to the angel of the church in Sardis write, these things say he has the seven Spirit of God and seven stars. I know your works, that you may have a name, that you are alive, but you are dead. Paano yun? Buhay na patay. Next. The church in Sardis was infected by paganism.
They worship both temples of Sibyl, god of moon, and Apollo, god of sun. They were said to be brother and sister. No? Tatawag dito, nakikihalubho sa labuha, nakasama sila doon sa mga tinatawag ditong paganism. Tayo po, outside Israel, outside Jew, ay paganism. Pagan tayo. Sumasamba tayo sa Diyos-Diyosan, yung iba sumasamba sa araw, sumasamba sa puno, tawag dito, kasi paganong tradisyon. Next. The rebuke. The church in Sardis were not to be found by God. Their work, relationship to God were fruitless. And so they died spiritually. Paano ka tinatawag dito na dating mainit kay mamamatay ka sa spirit, hindi sa physical? Kung kulang ka na nagpe-pray, kulang ka na nag-worship, tapos dati mainit ka kay Lord, agahin mo dumadating, pero tinamad ka na, maaga pa naman, tawag dito, pagkatapos nagmamadali ka pa, balis, may naghulakad, magiging tatamlay ang pananampalataya mo. Dapat di ka nagbabago. Amen. Kung gaano ka kainit kay Lord noon, dapat mas mainit ka ngayon. Amen. Sa init ang panahon dito. Tawag dito. Hello. Dapat mas matindi ka sa init dito. Hallelujah. Amen. Totoo yun. Tawag dito. No? Doon sa Amerika, dyan sa Canada, meron dyan winter. Pagka may spring, may pang konti yan eh. Pag tinatawag dito na, tawag dito summer, mainit na. Pero pag dating autumn, malamig lang yan. Pag dating winter, lahat ng lalamig na. Hindi lang yan ang suot. Ako po nakaranas ng 7 susundun. Sa lamig. Tawag dito. Kaya inaalok ako, ayoko niyan, malamig dyan. Yumahin ako dyan. Tawag dito. Kasi malamig talaga doon. Tawag dito. Kaya ko pa init dito eh. Kaya dito. Huwag mo lang patatagli sa init. Oy, kaya kong lumabas ko. Babalik ko ako. Kaya tinan nyo, naka-jacket ako. Tawag dito. Iba na yung panahon ngayon. Dahil pag-ingat ka, di na po edad ko na yan. Di na ako bata. Tawag dito. Next. Today, many people have left the church and turned their heart away from God. Ako, marami nagbabackslide. Dati mainit kay Lord. Ngayon, hindi mo makita. Pag sinabi mo, galit pa sa'yo. At ito po, maraming Kristiyano dahil, ito totoo to. Pagka tumatanda na lalo babae, Panginoon, Lord, bigyan na po ako makapag-asawa. Ngayon, dito, walang dumating. Lord, sige po Lord, kahit anong trabaho na lang, sige Lord, bigyan po ako makapag-asawa. Wala pa rin. Lord, kahit sino lang, kahit ang believer na lang. Totoo ito. Hello? Si Lord na nagbibigay. Wait! Yes. Wait. They were once close to God, but not anymore. They are cold. They hardened their heart, became cold and stiff-necked before God. Alam nyo, kahit umatan ka dito, hindi mo lang backslider ka. Tawag dito. Bakit? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nag-worship, late ka pa. Tawag dito. Pagka tumawag ng lagi ka nagmamadali, hindi mo na manlalamig ka na. Pag tumawag sa unbeliever, at dali mong pumunta. Pag dumating yung boss mo, takot na takot ka. Pero pagdating kay Lord, take for granted lang. At nagbibigay siya ng lakas at dunong ang Diyos. Amen. Ginagamit lang yung mga tao na yan. Amen. Sino dito nagtatrabaho dito sa mga unbeliever na kumpanya? Taas ang kamay. Wala kayong kamay? Believer. Tignan nyo, makinig sa sasabihin ko. The wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Baka na kayo mabuti. Mga unbeliever yan. Yung pinapasahod sa inyo, kayo pinapasahod sa mga believer. Hindi nyo napapansin, yung wealth nila, natatransfer sa atin. At ito maganda, sabi ng Ecclesiastes 2:26, nag-iipon yung makasalanan para ibigay sa mga matuwid. Oh, hindi ka nag-iipon, pero may nag-iipon para sa iyo. Hallelujah. Naintindihan niyo to. Ngayon, tanong, pwede pa ba yan? Nasa Bible yan Di ba? The wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Paniniwalaan mo lang. Kahit di maintindihan, paniniwalaan mo. Yun ang sinabi sa akin ng Diyos Wait. Sa mga Hudyo Lord, yung Deuteronomy 20, hintayin mo. May appointed time pala. At doon ko naintindihan,
Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They will fly like an eagle. Tatakbo ka, lalakad ka mahihina. Wala kang word, wala kang revelation, mag-aapura ka ngayon. Kahit ang believer na lang, papatulan mo na. Magkaasawa ka na lang. Next. But did you know that there were also people inside the church who were also backslider? You may have a perfect attendance in the church every service, but the reality is your heart is far from God. It is also a form of backsliding. Nandito ka. Linggo-linggo. Bible study. Wala ka naman ministry. Dito, pag nakorek ka, tatapo ka pa. O, hindi ka nakatin. Hindi naman ako sa preaching. Dito. Pasalamat ka. At pasalamat kayo, nandito kayo. May nagdala sa inyo dito. Kaibigan mo yun para matama ano. Amen. Hello? Next. We all know that anyone who is far away from God is near to trouble. We need to abide in Jesus. These people need revival in their heart. Ano yung ibig sabihin ng far away? Hindi malapit ang bahay mo o malayo, kundi malayo ka ang puso mo sa Diyos. Bakit? Ang lapit-lapit ng bahay mo, nalilate pa. Hello? Huy. Totoo ito, may sasakyan ka na, nagpaparate ka pa rin. Bakit? Malayo ang puso mo sa Diyos. Hindi dahil malayo yung church, malayo yung pupuntahan mo, kundi ang puso mo ang malayo sa Diyos. Pag ang puso mo na sa Diyos, kaya malayo yan, kaya malapit yan, hindi ka malilate. Sabi dito. Ano ba, pakinabang hindi ka na-relate? Ito, sabi ng Bible. Sa 1 Chronicles 69, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa ibabaw ng lupa at minamasdan ang lakad ng bawat taon tapat sa Kanya. Pag ikay naging faithful kay Lord, may reward ka. Tandaan mo, kahit di ka manghingi, may reward. Ang isang anak sa magulang, na kahit hindi utusan, at nagugas ang pinggan, naglinis, natuway magulang, may reward. Diba? Tao yan. Amen. How much ang Diyos? Amen. Tandaan Thank natin you, yan, Lord. iba ang Diyos. Hallelujah. Amen. Dito. May promotion ka. Kahit yung boss mo, kuripot, Yes. maramot. Pag hindi po ng Diyos yan, Amen. bibigyan ka niyan. Dito. Tandaan nyo yan. Hallelujah. Meron po ako na-prophesy na isang babae. Sabi ko sa kanya, gagamitin sila na kuripot, maramot na tao. Ginamit ng Lord sa kuripot at maramot na tao. Nagulat pa siya. Kung ano sinabi ng Lord, sinabi niya. Dito. Walang kuripot at maramot pag inutusan ng Diyos. Amen. Amen. Kahit ang believer yan. Tawag dito. Ako po, karanasan ko po yan. Tawag dito. Next. The warning. Revelation 3:3. Remember therefore how you have received and heard. Hold fast and repent. Therefore, if you not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know, and you will know that what hour I will come upon you. Walang magnanakaw, nagpaalam ng magnanakaw. Amen. Punta ko sa inyo, alas 10, magnanakaw sa inyo, ha? Next. Matthew 25, 1-3. Ito po yung parable of 10 virgins. Basahin na lang yan. 10 virgin, 5 are wise, 5 are foolish. Amen? Next. In 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith, sabi ni Pablo. Amen? Next. How about us? Do we keep on fighting the good fight of faith? Oh, walang sumasagot. At tayo tinatanong ni Lord do we keep on fighting the good fight of faith? Tawag dito. Labanan natin yan tinatawag dito. Nakatamaran. Kasi bisan tatamarin ka talaga tawag dito. Kasama yun sa tawag dito. Tanghaling gumising, tawag dito, nagpakapuyat, patpuyat. Sisisihin yung kasama, pinuyat mo ko. Choice mo yan. Next. The promise. Yung promise na nawawala Revelation 3:5. He who overcomes shall be clothed in white garments and will not blot out his name from the book of life. Wow! Hindi buburahin ni Lord. But I will confess His name before my Father and before His angel. Di ba sabi ni Lord, pag tinutuwa mo, tatuwa ko rin kayo sa harapan ng mga angel? Tawag dito. Next. To be clothed in white means to be clothed in purity, righteousness, and holiness of God.
It is where the God, the Father, no longer sees our sins, but only the purity of Jesus Christ, to whom we are clothed with. Alam niyo, pag humingi ka ng tawad kay Lord, yung kasalanan mo, tinitingnan ng Lord yun. Yung paglapit mo, tinitingnan ng Lord, hindi yung kasalanan na gawa natin. Kaya dito. Mayroon isang pastor na karating sa heaven. At doon sa heaven, hinahanap niya sa book of life, yung nagsinungaling si Abraham. Nagsinungaling si Abraham sa Genesis eh. Hindi ko asawa niya, kapatid ko yan. Hindi ko, kapatid ko lang yan, tawag dito, di ba? Hindi niya tinatuwa yun. Ito yung pastor, nahanap niya yun. Ano sabi doon? Ano yung nahanap mo dyan? Lord, yung nagkasala si Abraham, ba't wala din nakalista? Pagkaya mo sasabihin ko, ay isang taong lumapit sa atin ng tawad, hindi ko inaalala yung kasalanan. Ang inaalala ko, wala ka mababasang kasalanan ni Abraham dyan. Kasi himingi siya ng tawad sa akin. Amen? Next. The church in Philadelphia. Ito, the faithful church. May faithful naman pala. Sino kaya ayon? And to the angel of the church in Philadelphia write, these things say he is holy, he was true, he was the key of David, he opens and no one shuts, and shuts no one opens. Amen? Susunod lang yung Revelation 3:7, tsaka lang yung basta, kasi susunod niya mahaba yan. Next. The church in Philadelphia was known as the city of brotherly love. Like the church of Smyrna, the Lord did not rebuke them too. Dalawa lang ang hindi na-rebuke ni Lord. Philadelphia at Smyrna. Tawag dito. Yung 5, ni-rebuke niya yun. No? Next. The commendation. Meron pang tinatawag si Lord na papuri. Ano yun? Revelation 3. I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut. For you have a little strength, have kept my word, and have not denied my name. Dapat sineshare mo talaga si Lord, hindi ka nahiya. Tawag dito. Eh, iba, tinatawag dito. Sa Pilipinas, hindi magpadala ng Bible. Ano yung dala? Yung maliit na kulay asul, nagaling sa Gideon. Ang tawag dyan, tinatawag dito, punyal. Bakit? Hindi makapanalaksak. Dapat dala mo, espada. Iba, espada, mahaba. Tawag dito. Natin natin, maraming secret agent. Hindi makapag-share ng gospel. Di ba born again ka? Hindi. Ano tawag dito? Hello? Dininay na si Lord. Tawag dito. Next. God knows our works. He knows everything, whether it's small or big, or for His glory. He sees them all. God will reward everything, and much we will receive, more than we have given. Sabi ko nga sa iyo, dati nilakihan mo eh. Tawag dito. Kung alam mo lang bibigay sa ni Lord, baka binigay mo. Kala mo, wrong motive. Wrong motive yun. Kapag nagbigay ka, ulitin ko, hindi ka nagbigay dahil gusto mo lang magbigay. Nagbigay ka dahil meron ka narinig kay Lord. Importante yun, meron ka narinig kay Lord. Yes. Si Lord na magre-reward sa'yo dyan. Amen. Tawag dito. No. Minsan, tingnan nyo nung tayo ang believer, wala pa lang ginagawa, pinagpala ka na eh. Hello? Amen. Hindi ba napansin yun? Nung pinagbubuntis ka ng magulang mo, nasa bahay ka, bata ka pala. Aba, pinaghanda ka na ng kuna. Pinaghanda ka na ng lampin. Pinaghanda ka na ng lahat ng bote. Pinaghanda ka na lahat. Tao dito. Tipin mo yan. Hindi ka pa na, pinaghanda ka na. Kaya si Lord, hindi maunahan. Amen? Pumaintindihan mo lang kung sino siya. Tao dito. Lalo ngayon. Next. Matthew 10:42. And whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of the disciple, surely, wow, I say to you, you shall have by no means lose his reward. Amen. You have tubig lang daw, sa tubig, tinatawag dito na malamig, bigay mo, tawag dito. How much pa, tinatawag dito. Naalala na yung Shunammite woman, yung dumadaan si Eliza, napagharata na kung sabi ng babae na woman, man of holy ito. Bigyan natin ng kwarto, kama, mesa, ilaw, lahat. Pinagpala yung babae. Tawag dito. Ngayon, nagsalita yung pastor nyo, birthday niya. Tawag dito. Kayo nagpala, nagbigay. Hindi kayo talo sa Diyos dyan. Tandaan nyo. Nakita na ng Diyos yun. Tawag dito. Amen. Hindi iyan kayo nahipo dahil napilitan kayo. Dahil natin yung pag-honor nyo.
Pagmamahal nyo doon sa likod ng Diyos. Amen. At pag minahal nyo yan, ano sabi ng Bible? Isang tubig lang, malamig ang binigay mo, may reward ka na. Tandaan mo. Amen. Binigay mo, pichil pa. Hello? Jar. Oh. Next slide, please. Revelation 4:1. After this thing I look, and behold, a door is standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after it. Si John de Bilabe dyan, mula sa Patmos, dinala si Lord doon. Amen? At pinakita sa niya yung future na mangyayari. Kaya nasulat niya yung Revelation. Next. The trumpet speak of the voice of God and speak to the people. Kaya kung nagtatrumpet dito, kasi may tanong, dapat ba nagtatrumpet? Bakit pinagpipira natin Israel? Lahat magtanong, tawag dito. Hindi na magtanong kay Lord, tawag dito. Totoo yun. Hindi natin alam, hindi tayo gaya-gaya. Kapag nagtatrumpet yan, meron ibig sabihin si Lord. Amen. Amen? May tinig yan. Dapat sensitive ka. Tawag dito. Kaya kanina, ano sabi ko sa, kay Pastor, pag mo si Sam, kasi may nakukuha kay Lord. Sabi gano'n. Trumpet. Abay, may tao, kinikilabutan. Tawag dito. Hindi na tatakot, kundi yung presence ni Lord nandun. Amen. Next. First Thessalonians, basa. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with a trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And thus we shall always be with the Lord. Wow. Ito yung paano ng rapture. Hallelujah. Next. The exhortation. Revelation 3:11. Behold, I'm coming quickly. Hold fast what you have, that no one may take your crown. Walang maagaw. Alam nyo, si Hari Saul, hari. Pero dahil yung nangyari kay, alam nyo ba't si Hari Saul wala sa pagkahari? Yung na-decline yung kanyang, kay Lord. Yung kanyang pagsunod kay Lord. Diba, nangangatiwil siya, tao dito, inutusan siya na ganito, patay lahat yung ganito, ganyan. Nangangatiwilan, kinuha yung magaganda. Pinili lang yung mga pwede. Pag sinabi, Lord, patayin mo lahat na yan, patayin mo. Kasi siya nakakaalam niyan. Amen? Next slide, please. When God comes, He will come suddenly. Suddenly. You know the word suddenly? Amen. Amen. Next. The promise. Revelation 3:10. Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial which shall come upon the whole world to test to those who dwell in the earth. Ito yung sa tribulation. Iingatan ka ng Diyos sa panahon ng kalamidad. Sa panahon ng trials. Tawag dito. Amen. Pangako niya yan. Tandaan mo. Hallelujah. Amen. Next. Revelation 3:12. Saan karugtong ito He who comes, I will make him a pillar in the temple of God, and he shall go no more. I will write on him the name of my God, and the name of the city of my God, the new Jerusalem, which come down out of heaven from my God. And I will write on him my new name. Si Lord na nakakaalam yan. Tawag dito. Next. He who overcomes will be a pillar of God in this temple. He will never be shaken, nor will move. Di ka matitinag. Tandaan mo. Amen. Next. The word of the Lord will surely sustain us. He is our rock, strong tower and refuge. He is our ever-present help in times of trouble. So let us all keep the faith and be patient, for He is the rewarder of those who diligently seek Him. Amen. Dalawa ng principle ng kingdom. Seek ye first the kingdom of God, and then His righteousness. Amen. Next. John 5:4. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world. Our faith, who? He is he who overcomes the world. Si Lord John. But he who believes that Jesus is the Son of God. Tayo naman yon. Next. The Laodicean church, lukewarm. Ayan. Yan malaman kung nalalabig ka o mainit ka kay Lord. Hallelujah. Revelation 3:14. And to the angel of the church of the Laodicean write, this thing says,
the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Next. The city of Laodicea was about 40 miles southeast of Philadelphia, and 80 miles of east of Ephesus. Camel caravans passes through Laodicea from the east and went downhill to Ephesus. Ang ginagamit niya yung camel, no? Tawag dito. Kalakaran ng business. Next. The rebuke. Revelation 3:15. I know your works, that you are neither cold or nor hot. I could wish you were cold or hot. Isusuka kita, sabi ni Lord. Kung di ka mainit, di ka malamig. Tawag dito, isusuka kita. Next. Because you say, I am rich, I become wealthy and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Next. This only proof that their works were purely evil. Let it be warning to all of us, just as God knows every good work we do, and so our evil ways are not hidden from His sight. So, if we love God, we should hate evil. Psalms 97%. Hindi lahat ng ibig sa Diyos na bumuwi sa kasalanan. Tandaan natin, mahal din ang kasalanan. Dito. Next. Proverbs 6:19. These 6 things the Lord hates. Yes, 7 are abomination to Him. A proud look. Kung makakatingin, akala mo kakainin ka. Ang dito. Mula paa hanggang ulo, titingnan ka pa. Sino ka? Gano'n na. Ako po, nung pag sa Panginoon, nangyari sa akin yan. Sino ka? Nakasinelas lang kasi ako. At lying tongue. Ayan. Hello? Ako, marami pa rin nagsisinungaling. Sabi mo, wala ako dito, ha? Saan ka? Lalo kung merong maniningil. Dito. Pinagtataguan. Dito. Alam mo ba yung lying tongue? May 4 na klase yan. Isa yung magaling ka magsalita. Ano tawag dito? Yung flattery. Yung tinatawag dito, mayabong, magsalita, mabuladas. Mabulaklak. Wala namang bulaklak yung tenga eh. Ay, tenga yung dila pero mabulaklak. Hands that shed innocent blood. Ito yung pinag-aaway mga tao. Tawag dito, maraming tinatawag ditong mga alam nila yun. Tawag dito. A heart that devises wicked plans, feet that are swift in running to evil, a false witness who speak lies, and who sow discord among brethren. Gusto mahati, maraming ganyan, tawag dito. No. Meron isang kwento uli. Ito ay isang organisasyon ng mga iglesia. Malaking church nila. Itong senior na. Gusto nung assistant niya, pag-resign na yung senior. Wala naman nakukuha yung senior para mag-resign. Tawag dito. Itong tinatawag ditong bata na ang nagsusunod sa kanya, abogado. Dinimanda ngayon yung nagkadimandahan. Nahati yung church. Bakit? Posisyon. Nagmamadali, nag-aapura. Tawag dito, na hindi pa naman pinatatayo. Dahil doon, maraming ganyan. Tawag dito. Next. The promise. Revelation 3:21. To whom who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. Tingnan nyo ha, sabi ni Lord, He who overcomes, I will grant to sit with me on my throne. As I also overcome and sat down with my Father on His throne. Alam niyo ba yung ng heaven? Ito yung halimbawa, ang God the Father, dito si Jesus, dito, di ba? Dito. Yan daw, may napapaligid na dyan. Dito. Yung nasa una, yun yung, may mga ranking eh. Tawag dito, no? Kung nandun ka sa likod, digtas ka nun din. Pero mas maganda, nandito ka sa core. Hello? Kaya yung sinasabing, meron tinatawag dito, halimbawa, dito ka sa ibabaw ng lupa, may ranking ka doon. Amen. Doon sa ginawa mo, sa ginagawa mo. Amen. Tawag dito. Kung ikaw nga, tawag dito, gusto mo, ligtas ka na lang. O sige, gusto mo, janitor ka doon. Tawag dito. No, tagalinis. May ranking kasi. Tawag dito.
Next. God is love, but He is also just. He loves the people. His promises are for everyone. But He will judge or reward us based on our action. He loves to bless His people, but He will not tolerate our wrongdoing. Kaya doon sa, di ba, sa tinatawag dito, sa Corinthian, tinatawag dito, merong padadaanin sa apoy, kung bato, dayami, ginto, o pilak, masusunog lahat. Tawag dito. Ngayon, kung dayami, masusunog. Pero yung ginto, habang nasusunog, lumalabas yung kinang. Next, tatapos na tayo dyan. His promises are for those who diligently seek and obey His word. It is not for the one who backslide, faithfulness or faithless, fearful, abuser, evildoer, murderer, accuser, people who commit immoral acts, and to those who do not love God. Next. His promises were made to those who are overcome the world. They are the overcomers. They are the one who loves God and hates evil. They are the one who lives by the word of God. They lay down the earthly pressure for eternal cause and resist the temptation of this world. They are those who purely commit, sanctify, set apart their lives for the glory of God. Praise God. Next. We can be an overcomer only through faith in Christ Jesus. Ngayon, bilang church, saan tayo dyan? Tao dito. Ang dila ni-rebuke na dyan, Smyrna and Philadelphia. Yung 5, na-rebuke yun. Tao dito. Next. Revelation 3:22. He who has an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. Meron tayong Espiritu ng Diyos na pwede magsalita sa atin. No? Kaya, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Next. Thank you for listening. Shalom. Amen. Napagpala po ba kayo? Naintindihan mo kung saan ka nakatayo, anong klase kang iglesia, tawag dito. Hindi ang building. Tayo. Amen. Kaya itong natutunan po natin ito. Kasi meron yan tukso, meron temptation dyan, may trials dyan. Huwag niyong kalimutan, kung may rebuke, may warning, pero may promise. Tandaan, in spite na tayo may kahinaan, in spite na tayo may pagkamali, nandun pa rin si Lord sa atin. Nandun pa rin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat. Panginoon, sa inyong salita. Lord, hindi kami asa sa blessing land. Kasi alam po namin pag kami sumunod sa iyo, Panginoon, kasusunod na po lahat yan. Mag-overcome pa sa amin, Panginoon. Mag-overtake pa sa amin, Panginoon. Ang mga pagpapalang nilaan mo sa amin. Panginoon, ang iglesia ng ito, Lord, gusto mo kami, Panginoon, mabuhay, Panginoon, alusunod sa iyong panukala sa iyong buhay. Hindi po ang building, hindi apat na pader, Panginoon, na poste, O Lord, na may bubong kami, Panginoon, tinuturuan mo at sinasabihan mo dito ng personal. Salamat po, Panginoon, sa buhay, pagpapala at pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa. And I declare in the name of Jesus Christ of Nazareth, let the blessing of God be upon you, exceedingly abundantly, beyond your expectation, imagination, and thinking, because God is able, because God, the Holy Spirit, is with us. Panginoon, marami po salamat. Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa buhay na binigay mo sa amin, lalabas kami ng buluwagin ito, taglay, Panginoon, ng pagpapala, ang Panginoon, mga salitang namin tinanggap. Salamat po sa lahat na ito, Lord. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sa protection and guidance. Lord, nagsalita ka, Panginoon, doon sa Pastor Marnel, Panginoon, na merong, Panginoon, increase, merong healing, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At may trabaho dyan, Panginoon. Lord, yung sinabi mo doon, gawin mo nga po dito, Lord, sa kanila. Doon sa nangangailangan ng trabaho. Doon sa Panginoon, Lord, hallelujah, nangangailangan ng increase, Panginoon. Doon, Panginoon, hallelujah, hindi lang sa increase, hindi lang sa trabaho, Panginoon, kundi sa nangangailangan ng kagalingan.
Let your healing touch be upon them, Lord, I pray. Hallelujah. Salamat sa pagdalo mo, Panginoon, sa iglesia ito, Lord. Wala mga papurihan, wala mga itaas, wala Panginoon, Lord, malugod. Kundi ikaw lamang, Ama, sa pangalan ni Jesus. And Lord, all the blessing and glory, Panginoon, hallelujah. Pasasalamat sa iyo lamang, binabalik po namin sa matamis na pangalan ni Jesus, Panginoon. Amen. Amen. Amen.